Erito po mga kapatid, tayo po ay pagpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa libro ng Mark. So, sabi dito sa chapter 5, ang aralin po natin ngayong gabi from chapter 5 verses 1 to 20. So, basahin po natin mga kapatid. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin, bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa. Nilalagot lamang niyang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa ay natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na wag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Pinahintulutan niya sila, kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig puok ang mga pangyayari, kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus, at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Let us pray. Heavenly Father, we just read your word tonight, O God. We pray, Father, that you may help us to understand, that you may give us, Panginoon, the wisdom tonight, O Lord, that may your Holy Spirit move, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Ano man po ang nais nyo, Panginoon, na iparating sa amin pong mga buhay, sa kwento na ito, Panginoon, na ginawa mo, Panginoon. It's a miracle for a demon-possessed man, Panginoon, na nahayag sa bawat isa po sa amin sa gabing ito. Nawa, makita namin ito at tunay, Panginoon, na mabago, O Lord, ang amin pong mga buhay, na lalalim, Panginoon, ang aming relationship sa inyo, at patuloy na maglilingkod, magiging malakas, Panginoon, ang aming pananampalataya, nawa, sa gabing ito. Tulungan niyo po kami, O God, in Jesus' name we pray, Amen. So, nakita po natin ang isang kwento, diba? In the land of Gerasene. Sa mga Geraseno. At naranasan nyo na ba
mga kapatid, ang matrap sa isang lugar, o kaya, alam niyo yun yung sino yung mga nagbibiyahe dito na hindi nakapagtuloy kasi na stranded, mga ganong mga bagay. You don't have any choice to wait, di ba, na maayos yung kalsada para magkapagpatuloy ka sa iyong biyahe, or yung mga natrap sa elevator. Di ba? Nakakatakot yung ganon, di ba, na especially sa elevator, matatrap ka doon, hindi mo alam kung mahuhulog yung elevator or ano ba yung mga pwedeng mangyari inside the elevator. At may fear doon, may hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Probably you will gonna call, di ba, kung ano yung nasa sa iyo na pwede mong gawin. Pero may mga panahon, di ba, na may yung mga natatrap, di ba, sa especially yung mga tawag dito, yung mga pumupunta doon sa kalawakan, hindi na nakakabalik, hopeless na sila. 'Di ba? Wala na silang pwedeng gawin kapag sila wala nang pag-asa na makabalik pa. 'Di ba? Wala na silang pag-asang bumalik sa earth. Kaya yung mga nagsasabing ayaw na dito sa earth, gustuhin natin ang earth kasi pag tayo'y pinadala sa kalawakan, there's no hope, di ba? Kasi lulutang-lutang ka na lang doon. Na may mga panahon na yung may mga pangyayari sa buhay natin that we can no longer control. Di ba? Wala na sa ating control yung mga bagay na nangyayari po sa ating buhay. Probably, mga kapatid, nakaranas kayo ng mga ganong mga pangyayari sa buhay natin. In this story, na binasa po natin, ay makikita natin ang isang tao na sinasapian, actually sabi ni Matthew, dalawa sila. Sa account po ni Matthew, na sinasapian ng demonyo. They are legions, batalyon ng mga demonyo ang sumasapi sa mga tao po na ito. Sa account ni Mark, isa yung sinabi niya na sinasapian yung tao na ito. At yung state ng tao na ito, mga kapatid, hindi normal. Di ba yung kanya pong kalagayan ay hindi siya normal. Kung titignan siguro ang sasabihin ng tao ay nababaliw yung tao na yan. Kasi in another account, wala siyang damit. Yung state po ng tao na ito, yung kondisyon ng taong ito ay nakakaawa. He is in desperate condition sa mga kapanahunan po na iyon. At makikita natin yung picture lang talaga ng tao po na ito ay nakakulong siya doon sa mga batalyon ng mga demonyo na sumasakop po sa kanya pong pagkatao. At yung kondisyon ng tao na ito, mga kapatid, he is isolated from the society. Hindi wala, kasi yung mga demonyong ito, dinadala siya sa mga tombs, sa mga kabundukan, na walang mga tao, di ba? Ano bang makikita natin sa mga libingan? Sa mga kapanahunan po nila, kuweba, di ba? Yung mga libingan nila na madilim, sa mga kapanahunan po na iyon. At he is alone, di ba? Yung kay Matthew, di ba, may account, dalawa. So loneliness, yung nakapaloob sa taong ito, wala siyang nakikitang tao at marahas, violente. Kaya nga natatakot dumaan yung mga tao doon sa lugar po na iyon kasi itong sinasapian na ito na tao ay nagiging violente siya. Na-isolate siya sa society. So, kung tayong ma-experience nun, alam niyo yung, kung maalala niyo yung, pero ngayon okay na sa Pilipinas, yung mga sinesend out na mga ketong, may mga sakit na ketong, di ba may mga place sila na, pero ngayon isa na siyang society na pwede ka nang pumasok doon. Pero dati, na-isolate sila. Sa bansa po natin na Pilipinas, yung mga may ketong na ito, they live. Di ba? Naka-cast out sila doon sa normal, di ba, na natakbo ng society ng Pilipinas. Meron silang mga pagkain doon, meron na silang palengke doon, pero ngayon maganda na yung pwede lang bumisita, di ba, yung mga normal na kagaya natin sa place po na yan. Pero noong panahon, di ba, na yung sakit na yun ay laganap sa Pilipinas, talagang kinakast out ang mga tao po na ito at sinisend doon sa island po na yun. Hindi ko lang maalala. At
Ano pa yung kanya pong nararanasan? Yung tao po na ito, lagi siyang sumisigaw. Crying out loud every night, every day sa kanya pong buhay. Naghihirap siya. Hirap na hirap yung kanya pong katawan, at the same time, he harm, di ba, yung kanya pong sarili. Sinasaktan na niya yung kanya pong sarili. He never knew pa na siya po ay hubad, naked. Di ba, naked siya. Di ba, nakakahiya yung shame na yon, di ba, kung siguro yung pamilya ng tao na ito, di ba, siguro ganun na lang kahirap yung kanila pong makikita mo yung tao na ito na hubad, sinasaktan yung kanyang sarili, di ba, kung naranasan yung makapanood, di ba, ng mga tao po sa loob ng mental hospital that they didn't know what they're doing. Tayo nga na mga mitapelet, di ba, yung ating mga alaga, minsan, di ba? We don't have any choice eh. Wala din tayong magagawa kasi ganun sila. They don't have in the right mind. Wala po sila sa kanilang mga sarili. So what choice do you have? Di ba? Sa mga panahon po na iyon. And this man, ano yung choice ng taong ito? Di ba? Na batalyon ang sumasanib sa kanya. Siya ay na-isolate sa society, siya ay pinapahirapan ng mga demonyong ito, he harm himself, hubad siya, di ba, sa mga kapanahunan po na yun. Alam niyo mga kapatid, na yung nire-represent lang talaga ng tao po na ito, yung tao na wala kay Kristo. Na makikita natin mga kapatid na ang taong wala kay Kristo ay makasalanan, hopeless, at kailangan ng deliverance sa kanya pong buhay. At may mga pagkakataon, di ba, na ang tao minsan, ayaw niyang tanggapin, di ba, yung ang salita ng Diyos sa kanya pong buhay. Pero sa mga kapanahunan na ito, mga kapatid, huwag tayong mawalan, di ba, ng hope to share the good news to everyone, especially to our family, to our friends, sa lahat po ng ating mga nakakakilala. And there are areas sa ating pong buhay, mga kapatid, na may mga panahon na hindi natin control. We cannot control the things that happens sa ating pong mga buhay. At yung tao po na ito, he cannot control himself. He cannot control himself, mga kapatid. At he is in desperate condition. Really. At nakakaawa siya. Kung titignan natin, kung titignan yung mga alaga natin, di ba, makwento lang yung mga kalagayan nila. Wala, kawawa naman si Lola. Di ba, kawawa naman si Lolo. Pero yung taong ito, mga kapatid, that time, he is really in a desperate condition. Tayo mga kapatid, ano ba yung sa mga kapanahunan po na ito, ano ba yung mga desperate condition natin? Meron po ba? Meron po ba tayo desperate condition? And, God knows your pain. God knows the situation, each and every one of us. At, as I see the scripture, the Lord lead me in the book of Psalms. At nakita ko and I just wanted to share, mga kapatid, sa inyo, yung libro po ng Psalms, sa chapter 107, na nagbigay sa akin ng encouragement. I hope it will also give encouragement to you tonight. Medyo mahaba-haba siya, mga kapatid, pero nawa ay magkaroon po kayo ng patience na makinig, at nawa ay ma-encourage tayong lahat sa gabi po na ito. I wanted to read, mga kapatid, sa Tagalog. Saglit lang po. Ayan. Hindi ko bubuksan. Ayan. Chapter 107, verses 6 to 32. Basahin ko po, mga kapatid. Ang sabi dito, nang sila ay magipit, kay Yahweh sila ay tumawag at dininig naman.
sa gipit na lagay sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinutnubayan, tuwirang dinala sa payapang lunsod at doon tumahan. Kaya dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Mga nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan. Mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Sa dakong madilim, may mga nakaupo na puspos ng lungkot, bilanggo sa dusa at sa kahirapan sila'y nagagapos. Ang dahilan nito, sila'y naghimagsik, lumaban sa Diyos. Mga pagpapayo ng kataas-taasan ay hindi sinunod. Nahirapan sila pagkat sa gawain sila'y hinagupit. Sa natamong hirap nang sila'y bumagsak ay walang lumapit. Sa gitna ng hirap, kay Yahweh sila'y tumawag at dininig naman yaong kahilingan na sila'y iligtas. Sa dakong madilim, sila ay hinango sa gitna ng lungkot at ang tanikala sa kamay at paa ay kanyang nilagot. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Winasak niya maging mga pinto na yari sa tanso. Ang rehas na bakal ay nababaluktot kung kanyang mahibo. May nangangag sakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway, ang dinanas nila ay mga kahirapan. Anumang pagkain na makita nila ay di na magustuhan, ano ba't sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Sa ganoong bagay, sila ay tumawag kay Yahweh, tinulungan sila, at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa salita lamang ng kanyang pahatid, sila ay gumaling, at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Dapat ding dumulog na dala ang handog ng pasasalamat, lahat ng ginawa niya ay ibalita, umawit sa galak. Mayroong naglayag na lulan ng barko sa hangad maglakbay ang tanging layunin, kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ni Yahweh, ang kahangahangang ginawa ni Yahweh na hindi maarok. Nang siya ay mag-utos, nagngangalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ibukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babagsak na bigla dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Ang kanilang anyo'y parang mga lasing na pahampay-hampay. Dati nilang siglat mga katangi ay di pakinabangan. Nang nabagabag kay Yahweh sila ay tumawag, dininig nga sila at sa kahirapan sila ay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya at kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak at natamo nila ang kanilang pakay sa ibayong dagat. Kaya dapat namang kay Yahweh magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Itong Panginoon ay dapat itanghal sa gitna ng madla, dapat napurihin sa kalipunan man ng mga matatanda. I feel encouraged, mga kapatid, for all the situation of the Israelites, di ba? Na to the point that they are in desperate condition. Why? Because of their disobedience, because they are so hard-headed, di ba, sa mga kapanahunan po na iyon. But when the times that they call upon the Lord, they call upon the name of Yahweh, mga kapatid, the Lord is ready to help them. At sa panahon po na ito, sa kwento po na ito, ng tao na ito, that he is really in need, mga kapatid, he is really in desperate condition, na walang sino man sa buong Decapolis, mga kapatid, ang pwedeng tumulong sa kanya, ang may kayang tumulong sa kanya. Tinutulungan siyang igapos kasi violente nga itong taong iso, pero sa dami ng mga demonyo na sumasalib po sa kanya, walang silbi yung kanila pong mga ginagawa para sa kanya. At according to the Psalms, mga kapatid, told us that we just need to call upon the name of
of the Lord. At ang kagandahan sa kwento po na ito, mga kapatid, that we can also see that Jesus' authority over, di ba, doon sa mga uncontrolled, desperate condition ng buhay na ito, mga kapatid, ay kaya ng Lord na wasakin yung mga bagay na ito. People might not see any hope. People in that place might see this man is hopeless. We can no longer do anything sa tao na ito. Sa kanyang kalagayan, wala na tayong pwedeng gawin, ginapos na natin siya, hayaan na lang siya. But when Jesus came to that place, mga kapatid, na magpapatunay sa atin yung otoridad ni Jesus sa kwento na ito, even to supernatural, mga kapatid, ito yung bagay na ito, walang kahit na sino, di ba, ang makakapag-explain kung bakit nagkakaganito ang tao na ito. But God, but Jesus did the impossible things sa tao po na ito. At kung titignan natin yung mga last time na pinag-aralan po natin, even doon po sa weather, God can control. Di ba? Even yung the weather, pinakalma niya in just saying, in just commanding. Di ba? Yung bagyo, kahit na yung sinabi nga nila sa kay Jesus na hindi mo ba namamatay na tayo. Those are the authority that Jesus has, mga kapatid, na minsan ang mga mananampalataya nakakalimutan nila yon. That God has authority over those uncontrolled, desperate situation that we have, mga kapatid. That it gives us encouragement sa kwento po na ito, mga kapatid, na yung mga pinagdadaanan ng buhay po natin, God knows that. God knows the pains, God knows the troubles, diba, sa ating pong buhay. At hindi po natutulog ang Lord. At hindi po yan, tinitignan po yan ng Lord sa ating pong mga buhay. One thing we can see, that those demons, mga kapatid, they acknowledge na ang ating Panginoong Jesucristo, the most high, di ba, ang anak ng most high God. At yung power ng Lord ay ipinakita, di ba? Sabi niya, sino kayo? Di ba? Anong pangalan nyo? Sabi po ni Jesus sa tao po na ito, na sabi niya, batalyon kami kasi madami kami. Yan po yung ultimate, di ba, na authority ng Lord, at even demons will submit, di ba, sa authority ng Lord po na natin, mga kapatid. Kahit na hindi na out of control ng mga bagay-bagay, but God can control everything sa atin pong mga buhay. Just trust, mga kapatid. Just trust the Lord. Yung authority ng Lord na meron po tayo over sin sa atin pong mga buhay, yung mga takot natin, yung mga desperate, di ba, na situation po natin, even the oppression of people towards us, mga kapatid. Just trust the authority of God because Jesus is greater, mga kapatid, over those situation. Kung maalala niyo yung kanta, sino ba yung may kanta nun? Yung Our God? Alam niyo yung Our, ano na yung kanta na yan? Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is greater. Jesus is greater. Mga kapatid, wag nating kakalimutan yung mga bagay na iyon sa ating pong buhay. Kasama natin ang Lord. At makikita natin, isa din na makikita natin, mga kapatid, nakita natin yung desperate situation ng tao na ito. We see the authority of God over those desperate situation, uncontrollable, and we can also see the transformation of this man. Nakita natin kung paano transform, na-restore, di ba, ng Lord yung buhay po ng tao po na ito. Nakita
yan, palayaan mo na kami, punta na kami sa yung mga demonyo, di ba nakiusap sa Lord. Pupuntahin na sila sa mga baboy. At pumunta sila, nagkamatayan yung mga baboy. At yung transformation po ng taong ito, nung pinuntahan ng mga tao, nung ipinabalita, di ba, nung mga nag-aalaga ng mga baboy, nakita nila. Ano yung nakita nila? The man is already sitting in peace. Nakaupo na siya in peace, mga kapatid. Na ganon yung kayang gawin ng Lord sa buhay ng tao. Diba? Na trina-transform po ng Lord. Nire-restore ng Lord. Nakita ni Jesus, diba? Pinalayas niya yung mga demonyo na ito. That's the authority of God that we have, mga kapatid. At sa atin minsan, we are so, alam niyo yun, aligaga. Maraming mga bagay ang nagbibigay sa atin ng aligaga sa buhay. We compete to this world, but we cannot, mga kapatid. Kasi ang mundo po na ito ay pasama ng pasama, and we are not citizen to this world, as Jesus said. Diba? Kaya nga sabi ng Lord, take at heart, I have overcome the world. Mga kapatid, so yung peace natin, hindi dito sa mundo. Mga kapatid, yung peace natin ay nasa Panginoon. Whatever the trouble, kasi the world give us trouble every day sa atin pong mga buhay. As this man, di ba mga kapatid, kung paano yung mga demonyong ito, binibigyan siya, di ba, ng kahirapan. Pinapahirapan siya araw at gabi. Ganon, tinotorment, di ba, nagsisisigaw. Yung tao po na ito, naked. Matakbo-takbo siya sa mga tombs and sa mga kabundukan. Ganon po yung hirap na meron yung tao po na ito. But when Jesus came sa kanya pong buhay, in just one command, those legions of demons na nagpapahirap po sa kanya ay umalis sa kanya at nagkaroon po siya ng peace sa kanya pong buhay. At nawa ay ganoon din tayo, mga kapatid, na ipaalala sa atin na ang Lord, di ba, yung magbibigay sa atin ng kapayapaan sa mga panahon that the world give us troubles. Nawang salita ng Lord ay magbigay, di ba, ng kapayapaan po sa atin. Ang presensya ng Lord nawa ay magbigay ng kapayapaan sa bawat isa po sa atin. At ano pa? Damitan na siya. Hindi na siya naked. Hindi na siya naked. Jesus restored yung kanya pong dignidad. Mga kapatid, that we are so blessed, mga kapatid, that when we receive the Lord Jesus Christ as our Savior and Lord, mga kapatid, when Jesus transformed yung buhay po natin bilang mga mananampalataya, alam niyo yung dignity to be called the Son of God, the daughters of God. Yun yung ibinigay na dignity ng Lord po sa atin. Kaya nga mga kapatid, paalala sa bawat isa po sa atin na mananampalataya that we have this dignity na kailangan nating hawak-hawakan because we have the dignity na anak tayo. Diba? The King of Kings and the Lord of Lords. That's our dignity. At kung ipapahiya natin, diba, sa atin, sa mga pamilya po natin, diba, kung ikaw ay pasaway na bata, diba, dinudumihan mo yung dignity ng family. Di po ba mga kapatid? Dinudumihan, yun ang sinasabi, kung rebelde ka talagang anak, nakakahiya ka sa ating angkan. Ganon yung kanila pong mga sinasabi minsan. But, bear in mind, mga kapatid, that we have this so-called, we belong to the family of God. When God transformed us and when God restored us, mga kapatid, He restores also the dignity that we have. Before we are naked, that we didn't even know nung tayo po ay mga makasalanan. Pero nung tayo po ay sinave ng Lord, dinamitan niya tayo sa pamamagitan po ni Kristo ng bagong buhay. And He nag-transform po ba, mga kapatid? And, yes, those who receive the Lord Jesus Christ should be transformed. At ang tao po na ito, when God sent out, di ba? When Jesus transformed this man, he's no longer naked.
He's no longer yung nagsisisigaw, mga kapatid, kundi nakaupo na siya, sitting in peace, at nagdamit na siya. Hindi na siya nakakahiya sa mga kapanahunan po na iyon. At ang last is, nasa matino na siyang pag-iisip. Nasa matino na siyang pag-iisip. He restores, mga kapatid, yung fullness ng buhay sa tao po na. Sa tao po na ito. Na kayang ibigay, mga kapatid, ng Diyos sa kahit na sino natatanggap po sa Kanya. The fullness of life. Kasi ang tao, minsan, ang tingin nila yung fullness ng buhay ay yung mga nakikita nila. Kagaya nung napag-aralan natin kanina, diba, doon sa tithes and offering. Those rich people, they think their richness, diba, even their giving their offering and tithes, that's the fullness of life. Pero yung poor, di ba mga kapatid, na widow, that's what she has. But she give it all. Yung treasure po na meron po sa kanya. At yun ang napakaganda, di ba, na testimony, di ba, ng tao po na ito, na in-illustrate sa atin ng Panginoon on how, di ba, yung kung paano ang Lord nag-work sa buhay, kung what is the meaning of the fullness ng buhay. At matatagpuan lamang po yun, mga kapatid, sa turo ng Panginoon, sa salita ng Lord, sa presensya ng Lord, sa pakikipag-isa kay Kristo, yung ibinigay ng Diyos sa atin, yung pag-save ng Diyos sa atin. And the last thing, mga kapatid, when God transformed this man, gustong sumama nung tao po na ito sa Lord. Sama po ako, Lord. Pero ang sabi ng Lord, kasi pinalayas ang Lord yung mga tao na ito, they don't want. Yung mga mga tao po na ito, don't want. They see the miracles. Nakita nila yung milagro na ginawa ng Diyos sa tao po na ito, kung how God transformed. And they don't want to accept that. Natakot sila. Diba? Natakot sila sa nangyari na yun at pinalis. Diba? Si Jesus. When the man was in desperate condition, di ba? Natatakot nga silang dumaan sa lugar na iyon. Pero nung nakita nila na pinalaya, di ba, ng Diyos ang tao po na ito, natakot din sila. Ayaw nilang tanggapin. Di ba? Because they enjoy their sinful life. Yung mga tao po na ito. But one thing that we can say, mga kapatid, that God give this man. Ang sabi niya, pumunta ka doon sa mga kamag-anak mo at ibalita mo yung mercy na natanggap mo sa Panginoon. Gustong sumama ng taong ito, but Jesus sent him out sa lugar po na iyon, mga kapatid. The man did not insist na, Lord, sama na lang ako. Sige na, kasi wala namang maniniwala sa akin dito. But he obeyed. Mga kapatid, as his life changed, mga kapatid, inobey po ng tao na ito. And one thing that I wanted na i-encourage kayo sa gabing ito, mga kapatid, your life, mga kapatid, yung buhay po natin, is also a great thing to tell on how Jesus transformed yung ating pong mga buhay. To share. Itong tao po na ito, yung ang kanya lang maibabahagi kung paano pinalayas ng Lord yung mga demonyo sa kanyang katawan. Ang po pwede niya lang sabihin, alam mo ba, ako ay hubad-hubad noon. Pero nung nakilala ko si Jesus, dinamitan niya ako, pinalaya niya ako sa aking nakaraan, sa aking mga ginagawa. Naninirahan ako sa mga tombs and nagsisisigaw, hinaharm ko yung aking sarili. But when I met the Lord, and He transformed me,
pinagaling niya. Pinalayas niya yung mga sumasanib sa akin na mga... That's the only thing that He can share, mga kapatid. Yung tao po na ito, but He obeyed. He present Himself as a testimony to the people sa lugar po ng Decapolis. Sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang... Ipinahayag niya yung mga bagay po na ito. Ano po ang nagawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay po natin na po pwede po natin i-share? Napaka-bless, mga kapatid, ng bawat isa po sa atin, ng iglesyang ito. Dahil hindi pinapagkait sa atin yung pag-aaral ng salita ng Lord. We always encourage people to learn the Word of God para hindi lang tayo manatili. Diba? Doon sa pagtanggap mo sa Panginoon, pagtanggap natin sa Panginoon, we can share our testimony. At habang tayo lumalalim, di ba, sa pagkilala po sa Panginoon, we can share the Word of God. God's told us to share, mga kapatid, yung buhay po natin na ito, wag po nating hayaan na hindi natin gamitin na mag-share ng salita po ng Lord. Sabi nga ng Lord, go to all the places and preach the gospel. Huwag po nating sayangin, huwag puro trabaho. Huwag puro, kung may pagkakataon tayo mga kapatid, grab the opportunity to share the Word of God. Grab the opportunity to talk to people, kahit na ilang minuto man yan, to talk to the family. Kasi minsan, imposible na hindi tayo nakikipag-usap sa atin pong mga pamilya. If they are not yet believers of Christ, try to impart about Christ to these people, to your friends, mga kapatid. At napakaganda yung sinabi ni Paul. Sabi niya sa Acts 20:24, nung palapit na siya, di ba, doon sa kanya pong kamatayan. Sabi niya, but I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. May it encourage us, mga kapatid, sa gabing ito, yung sitwasyon ng lalaki na ito, the authority of God, whatever the situation that we have, mga kapatid, whatever the desperate situation ng ating pong mga buhay, nawa, mga kapatid, hayaan natin na ang Diyos natin na ito, mga kapatid, ang siyang mag-move sa atin pong buhay, maghango sa atin sa mga sitwasyon na ito, at gumamit sa atin pong mga buhay para po sa kanyang kaluwalhatian. We don't have enough time, mga kapatid. Baka akala natin marami pa namang bukas na darating. Pero darating na ang panahon na malapit nang bumalik ang Lord. Baka hindi tayo makasama. Habang tayo naghihintay, mga kapatid, pagpursige na tayong maglingkod sa Panginoon, huwag ketsi-ketsi. Ibigay na natin yung todo na paglilingkod po sa Panginoon. Maraming mga bagay, di ba? Sabi nga ng scripture, the world will give us trouble, as Jesus said to the disciple. Pero sabi niya, take at heart, di ba? Na kinongker na ng Lord ang mundo po na ito. So manatili tayong matatag, mag-trust tayo, mga kapatid, sa ating Diyos, yung kanya pong authority. In our desperate situation, mag-trust tayo sa Panginoon, sa plano niya, sa timing ng Lord sa atin pong buhay, at tayo po ay magpatuloy na maglingkod. Maliit man ang bilang ng iglesyang ito, kung ang paglakad natin ay totoo, mga kapatid, we will see you in heaven. We will see each other in heaven rejoicing. Diba? And we will gonna say, yung katulad po ni sinabi ni Paul, I have finished the race. I have fought a good fight. I have finished the race, mga kapatid. So, nawa yun ang maging sasabihin natin pagdating po ng panahon. At magkikita-kita tayo. Marami ng mga uuwi, pero magkikita-kita tayo. Hindi man sa Pilipinas, pero magkikita-kita tayo, mga kapatid, sa kalangitan. Let us pray.
Thank you, Lord, for your word of encouragement. Thank you, Father, that you are always there. You are always showing your authority, O God, in our desperate situation. We believe, Father, na ang inyong pong mga plano para sa mga mananampalataya, O God, ay mabuti at magamit ang mga buhay na ito upang magawa ang inyong pong mga purposes, O God, at maluwalhati ang inyong pong pangalan. Maraming salamat sa gabing ito na kami po ay pinatnubayan ninyo. Nawa, O God, at patuloy niyo po kaming ipaalalahanan sa inyong pong mga salita at patuloy na ang buhay na ito, Panginoon, ay tunay na maglingkod po sa inyo. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.